Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Ama upang ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong paglingap ay di nagkukulang sa iyong pagsubaybay sa lahat. Iniluluhog naming iyong pawiin ang lahat ng makapipinsala sa amin at iyon nawang panatilihin ang pakikinabang naming walang maliw. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Tobit. Akong si Tobit. Pag-uwi ko ng gabi ng Pentecostes, pagkatapos ilibing ang mga patay, ay natulog sa aming bakuran. Hindi na ako nagtakip ng mukha dahil sa init. Hindi ko napunang may mga maya palang nakahapon sa tapat ng himlayan ko. Ang mainit pang ipot ng mga ito'y pumatak sa aking mga mata at lumikha ng kulaba. Sumangguni ako sa mga manggagamot, ngunit wala silang nagawa. Ang kanilang mga gamot na inilalagay ay lalong nakapagpalubha hanggang sa ako'y tuluyang mabulag. 4 na taon akong hindi makakita at gayon na lamang ang pagkabahala ng aking mga kasamahan. 2 taon akong inilagaan ni Ahikar hanggang sa siya'y magpunta sa Elam. Ang asawa kong si Ana ay nagtrabaho bilang manghahabi ng panahong iyon para kumita ng ikabubuhay namin. Pagkahatid ng kanyang mga ginawa, ay binabayaran naman siya agad ng may-ari. Minsang nagtatapos ang panahon ng taglamig, naghahatid siya ng mga nayari niya. Nakuha agad niya ang buong kabayaran at binigyan pa siya ng kambing. Umuwi siyang akay ang kambing. Pagpasok niya, humalinghing ang kambing, kaya't nang marinig ko'y tinawag ko siya at sinabi, "Saan galing ang kambing na iyan? Marahil ay nakaw, ano? Hala, ibalik mo yan. Hindi tayo dapat kumain ng nakaw." Ngunit ito ang tugon niya sa akin, "Iyan ay dagdag sa upa sa aking ginawa." Hindi ko siya pinaniwalaan. Pilit kong ipinababalik ang kambing sa may-ari nito. Galit na galit ako sa aking asawa dahil dito. Kaya't sinumbatan niya ako. Sinabi niya, "Ngayon, nasaan ang iyong pagkakawang gawa? Nasaan ang iyong nagawa mong kapuri-puri?" Sa wakas, lumabas din ang tunay mong pagkatao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Sa poong Diyos, nasasalig ang puso ng taong matuwid. Sa poong Diyos nasasalig ang puso ng taong matuwid. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos, siyang sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpapala. Sa poong Diyos nasasalig ang puso ng taong matuwid. Anumang balita'y hindi siya takot, matatag ang puso't may tiwala sa Diyos. Wala siyang takot, hindi nangangamba, alam na babagsak ang kaaway niya. Sa poong Diyos nasasalig ang puso ng taong matuwid. Mabait na lubha, lalo sa mahirap, ang pagiging matuwid ay di magwawakas, buong karangalan siyang itataas. Sa poong Diyos nasasalig ang puso ng taong matuwid. Alleluia, 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 alleluia. Tayong lahat, Diyos Ama na Hesukristo, kami ay liwanagan mo at tutugon kami sa iyo. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ilang Pariseyo at ilang kampon ni Herodes ang pinapunta kay Jesus upang siluin siya sa kanyang pananalita. Lumapit sila sa kanya at ang sabi, "Guro, nalalaman po naming kayo'y tapat at walang pinangingimian, sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa lahat ng tao at itinuturo ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos sa mga tao. Naaayon ba sa kautusan ang pagbabayad ng buwis sa Cesar? Dapat ba kaming magbayad ng buwis o hindi?" Ngunit alam ni Jesus na sila'y nagkukunwari. Kaya't sinabi niya sa kanila, "Bakit ba ibig ninyo akong siluin? Bigyan ninyo ako ng 1 denaryo, titingnan ko." At kanilang binigyan siya. Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito? Tanong ni Jesus. "Sa Cesar po," tugon nila. Sinabi ni Jesus, "Ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar, at sa Diyos ang sa Diyos." At sila'y namangha sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maganda sanang usapin yung kung dapat bang magbayad ang mga Hudyo ng buwis sa Cesar o sa emperador na sumakop sa kanila. Dahil malaking issue sa mga Hudyo noon, dapat ba silang magbayad ng buwis sa isang banyaga na sumakop sa kanila? Dahil nung panahon ni Jesus, nasakop ang Israel ng mga Romano.
At ang pinakapuno nga nila ay yung emperador, yung Caesar. At sinisingil sila ng buwis. Maraming mga Hudyo ang tutol magbayad ng buwis. Sino ba ang gustong magbayad ng buwis sa isang mananakop, sa isang banyaga? Kaya maraming mga Hudyo napipilitan lang na magbayad ng buwis. Kaya naman itong mga Pariseyo at mga kampon ni Herodes na pinapunta kay Jesus, ito ang idinulog nila sa Kanya. Naaayon ba sa kautusan ng Diyos na magbayad sila ng buwis sa isang banyaga, sa isang mananakop, katulad ng emperador ng Roma, ang Caesar? Kaya magandang usapin sana. Kaya lang ay merong ibang intensyon yung mga Pariseyo at mga Herodes. Hindi talaga sila naghahanap ng katotohanan. Ang gusto lang nila, dahil kalaban nila si Jesus, gusto nilang ma-corner si Jesus sa kanyang sasabihin. Naghahanap sila ng ipaparatang sa kanya. Kaya itinanong nila ang tanong na ito kasi anuman ang maging sagot ni Jesus ay walang lusot. Mapaparatangan nila si Jesus. Pag sinabi ni Jesus, tama na magbayad ng buwis sa Caesar, sigurado magagalit sa kanya ang kanyang mga kababayan. Magiging mainit ang tingin ng mga Hudyo sa kanya, kaya mapapahamak si Jesus. Pag sinabi naman niya na hindi dapat magbayad ng buwis sa Caesar, lagot naman siya sa gobyerno. Pwede siyang paratangan at pagbintangan na kumakalaban sa gobyerno. Kaya nga anuman ang maging sagot ni Jesus, oo o hindi, malalagay siya sa alanganin. Akala ng mga Pariseyo at mga Herodes ay naisahan nila si Jesus. Pero mas matalino si Jesus. Alam ni Jesus na maitim yung kanilang intensyon. Hindi naman talaga sila seryoso sa pagtalakay ng issue tungkol sa buwis. Gusto lang nilang siluin siya. Gusto lang nilang cornerin si Jesus para merong maiparatang sa kanya. Kaya ang ginawa niya, humingi siya ng salapi na pambayad sa buwis. Kaya humingi siya ng denaryo. At kaagad-agad, itong mga Pariseyo at Herodes, kumuha sa bulsa nila ng salapi ng mga Romano. Kung tutuusin, ay kung ikay isang Hudyo, hindi ka magtatago ng pera ng mga Romano sa bulsa mo. Kasi nandoon yung muka ng Caesar. At yung Caesar, yung emperador, tinuturo niya na siya ay Diyos. Sa isang Hudyo ay seryosong bagay yon. Kaya hindi ka dapat nagtatago ng pera sa bulsa mo. Binibitbit mo mukha ni Caesar na nagsasabing siya'y Diyos. Ang isang Hudyo, alam natin, tanging ang Diyos lang ang kanilang sinasamba. Kaya doon pa lang ay nahuli na sila ni Jesus. Kaya nung humingi siya, meron ba kayong pera dyan sa bulsa nyo? Meron ba kayong denaryo? Meron nga. Kaya kung tutuusin, napahiya yung mga
Pariseyo at mga kampon ni Herodes. Parang nilalabag nila yung kanilang pagiging Hudyo. At pagkatapos, tinanong sila ni Jesus, kaninong mukha ba yan? Yung nakaukit sa pera, mukha nung Cesar. Kaya sabi ni Jesus, mukha naman pala ni Cesar yan. Kaya ibigay ninyo kay Cesar ang kay Cesar. Yung sagot ni Jesus, malabo. Hindi niya sinasabi na okay magbayad ng buwis sa isang banyaga. Hindi rin niya sinabi na hindi okay. Basta ang sabi lang niya, mukha ni Cesar yan, ibigay nyo. Isoli nyo kay Cesar kung ano ang kay Cesar. Kaya yung mga kalaban niya hindi malaman, ano bang sagot ni Jesus? Oo ba o hindi? Hindi malinaw. Kaya hindi na corner si Jesus. Hindi nila nahanapan ng dahilan para masilo si Jesus. Sila ang na-corner. Kasi nga, nagbibit-bit sila ng pera ng Cesar. Parang umaayon sila sa mga banyaga. At parang tinatanggap nila yung pakilala ng Cesar na siya ay Diyos. Kaya imbis na si Jesus ang ma-corner, sila ang na-corner. Pero may mahalagang sagot si Jesus na dapat pagnilayan ng mga nakikinig at tayo rin. Sabi niya, ibigay kay Cesar ang kay Cesar, ibigay sa Diyos ang sa Diyos. Sa madalit sabi, sa lahat ng usapin, ang mahalaga, ano ba yung kalooban ng Diyos? Sa lahat ng issue, panglipunan man, pangpamilya, pangpersonal, ay ano ba ang nakalulugod sa Diyos? Yun ang pinaka-importante. Kaya sa pagbabayad ng buwis, ano ba ang nakalulugod sa Diyos? Yun ang importante. Kaya ito'y isang paanyaya sa kanila na hanapin nila kung ano ang kalooban ng Diyos. Hanapin nila kung ano ang kalugod-lugod sa Diyos. Tayo rin, anumang usapin, kahit pang politika pa yan, panglipunan, kung ano yung kalugod-lugod sa Diyos. Isa lang ang pamantayan ng Panginoon. Kung sa pamamahala ay nasasakripisyo yung katarungan, katotohanan, at ang tunay na pagmamalasakit sa mga tao, dapat questionin. Kaya kahit sila pa yung nakaupo sa gobyerno, pero kung yung ginagawa nila labag sa katarungan, labag sa karapatan ng tao, labag sa tunay na pagmamalasakit sa mga tao, dapat questionin. Kaya hindi lang basta sunod-sunuran. Kung meron man tayong dapat sundan lamang at sundin ang Diyos. Kaya nga mahalaga yung sinabi niya na ibigay sa Diyos ang sa Diyos. Ibig sabihin sa lahat ng ating gagawin, sa lahat ng ating paiiralin sa ating lipunan, mahalaga yung kalooban ng Diyos. Mahalaga yung kalugod-lugod sa Diyos. At ang gusto ng Diyos, umiral ang katarungan. Umiral ang pagrespeto sa dangal at karapatan ng tao. Umiral ang tunay na pagmamalasakit sa mga tao. Ito ang ating gawin at tayo ay magiging kalugod-lugod sa Diyos.
Nabubuhay ang mga Kristiyano sa dalawang dimensyon, mamamayan ng lungsod ng Diyos at mamamayan ng lungsod ng mundo. Manalangin tayo na maituon natin ang ating mga puso sa walang katapusang kaharian na darating para sa pangailangan ng mundong ito. Ating itugon sa bawat kahilingan, Panginoon, humimlay nawa ang aming mga puso sa iyo. Panginoon, humimlay nawa ang aming mga puso sa iyo. Ang mga pinuno at miyembro ng simbahan naway maging makatotohanan sa kanilang tungkulin na maging mga propetang saksi laban sa mga di makataong krimen at kawalang katarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, humimlay nawa ang aming mga puso sa iyo. Ang mga pinuno ng gobyerno naway makatarungang gamitin ang mga bagay na para sa Cesar. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, humimlay nawa ang aming mga puso sa iyo. Ang mga pinuno at mamamayan ng komunidad naway magkaroon ng kamulatang ukol sa kanilang tungkulin bilang mga taong dapat na magbayad ng buwis at mga taong dapat makilahok ng malinis sa pagboto sa eleksyon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, humimlay nawa ang aming mga puso sa iyo. Ang mga may sakit naway maunawaan na nagiging isang dakilang biyaya ang kanilang paghihirap kapag iniugnay sa paghihirap ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, humimlay nawa ang aming mga puso sa iyo. Yaong mga tumawid na sa pinto ng kamatayan, naway makarating sa walang hanggang lunsod sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, humimlay nawa ang aming mga puso sa iyo. Tahimik nating idalangin ang mga personal nating kahilingan, alalahanin ang mga kapatid nating humihiling ng ating dasal, ipagdasal din natin ang intensyon ng mga kapatid nating nagpapamisa sa ating pagdiriwang. Panginoon, sa lahat ng aming gagawin ay isaalang-alang namin kung ano ang kalooban mo at kung ano ang kalugod-lugod sa iyo, upang makapagbigay papuri kami sa iyong mahal na pangalan, ikaw na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat nagmamahal sa iyo. Naway dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dambana. Katulad ng alimuyak ng insenso, umaakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat nagmamahal sa iyo. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan,
sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyong katapatan kami nagtitiwala. Ngayong ang mga alay ay aming inihahanda at inihahain dito sa banal mong dambana. Sa kagandahang loob mong sa amin dumadalisay, kami naway makaganap ng may malinis na kalooban sa paglilingkod namin sa banal na pagdiriwang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, pinagdusa mo siya sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong pinahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papurisay ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad na mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inuming pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo sa katawat dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. 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 Manalangin tayo sa ating Ama sa Langit, alinsunod sa turo sa atin ng Panginoong Hesus. Ama namin, sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapayapaan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga Kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagharian mo sa iyong Espiritu, kaming pinapakinabang mo sa katawan at dugo ni Kristo, upang di lamang sa pagsasalita, kundi rin naman sa pagsasagawa, ikaw ay aming maipagdangal at maging marapat kaming makapasok sa kaharian mo sa kalangitan sa pamagitan ni Jesu-Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.